Magandang araw. Magle-lecture ako ngayon tungkol sa tradisyon at ang Pilipinong manunulat. Ako si Yu Eliserio, ako ay guro sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, College of Arts and Letters, UP Diliman. Hindi ko alam kung saang bahagi ng screen titingin. So maikling anekdota muna o 2 linggo na nakalilipas. Habang nasa banyo, imbis na maligo, nanonood ako sa YouTube. Nakita ko nilabas na nila yung nag-leak na trailer ng Spider-Man. So pinanood ko. At yung huling bahagi nang lumabas si Molina bilang Doc Ock mula doon sa Spider-Man 2 ni Raimi noong 2003 or 4, napasigaw ako. Sabi ko, wow, excited ako na lumabas si Doc Ock na ginagampanan ni Molina mula sa Spider-Man 2 na si Tobey Maguire yung Spider-Man sa Spider-Man No Way Home na ginagampanan ni Tom Holland. Kasi ibig sabihin nun ay nagkakatotoo na nga yung multiverse arc para sa MCU. Pagkatapos ng pagdiriwang sa banyo, naisip ko, bakit ganoon? Bakit napapawaw ako para sa isang pelikula mula sa Hollywood? Kailan kaya mangyayari na mapapawaw ako sa mangyayari sa isang pelikulang Pinoy, sa isang franchise na Pinoy, o bilang syempre manunulat ng mga libro, mapapawaw na may balita tungkol sa ganito o ganyang nobela, ganito o ganyang koleksyon ng maikling kwento. Problema talaga ito. Problema yung kultural na imperialismo. Problema na tinitingala natin at excited tayo para sa mga banyagang gawa at dinudusta natin yung mga gawang Pilipino. Problema ng standard natin ng kahusayan ay ang panlabas at ang ibig sabihin ng Filipino ay nakakahiya. Siguro mas madali kasing tukuyin yung problema kaysa maghanap ng solusyon. Ano kaya yung pwedeng maging solusyon para sa isang manunulat? Ang sagot dito ay tradisyon. Okay, so pag nagsasalita ako tungkol sa tradisyon, ang pinagsasalukan kong balon ay yung mga panulat ni Rosario Cruz Lucero na dito sa larawan, wala kay Vlad Gonzales, nasa likod ko si Ma'am Chari. Si Ma'am Chari ang advisor ko sa aking disertasyon para sa malikhaing pagsulat, ang koleksyong Salamin-Salamin. Siya ay aking mentor, nakatulong sa aking karera. Pinili ko itong picture na to dahil parang napaka sinasalamin ito, no? Yung aming relasyon bilang mentor-protege. Na si Ma'am Chari kasi pwede nga ituring na anti-mentor or unconventional mentor. Yan yung diba, kumbaga lagi siyang nasa background ng aking pag-iisip at pagsusulat, pero yung aming relasyon ay hindi personal tulad ng sa ibang mentor-mentee na setup, no? Kumbaga kasi 'di ba sa mga Filipino o sa ilang Pilipino o yung parang nasa ating popular na imahinasyon, pag sinabing mentor-mentee, mentor-protege, ay ninang-ninang or nanay-nanay ang relasyon. Kumbaga, family mo yung mentor mo at bagahe nun yung bagahe ng salitang family. Ibig sabihin, di ba, yung mga nanay natin, ang mga tatay natin, nakikialam sa personal nating buhay, no? At napakalaki ng impluwensya sa atin. Na to the point na kumbaga parang adult ka na, sinusubukan ka pa rin impluwensyahan, parang hindi na appropriate, hindi na akma, no? Kumbaga lagi tayong infantilized, tayong mga Pilipino lagi tayong tinuturing bilang mga bata. Kaya siguro lagi tayong bilib na bilib sa mga figura ng tatay, no? Dahil ganun yung relasyon natin sa ating mga aktual na magulang. Kailangan kinokontrol ka, kailangan hindi ka lang pinapayuhan, ay kailangan ginaganon, tinutulak ka tungo sa ganito o ganyang direksyon. Si Ma'am Chari, no, ay hindi ganung uri ng nanay-nanayan, hindi ganung uri ng ninang, hindi uri ng ganung
mentor. Hindi nga yata kami kahit kailan kumain ng magkasama. Catching up brunch, ganyan. Catching up lunch, ganyan. Or dinner, ganyan. At gayon din hindi yung impluwensya niya sa akin na hindi ganito ka dapat magsulat o kailangan gayahin mo ko. Kailangan pareho tayo ng ideya, pareho tayo ng filosofiya sa pagsusulat. Para siyang spectral presence diyan na baka kanyang estratehiya, kanyang reverse psychology pala na dahil sa kanyang hands-off approach, sa kanyang distansya, sa kanyang pananatiling nasa background, mas lalo akong naimpluwensyahan at mas lalo akong nakumbinse sa kaso niya, sa kanyang ideolohiya ng pagsusulat. So ano ba yung sinasabi ni Lucero tungkol sa tradisyong pampanitikan ng Pilipinas at sa pagsusulat? Dalawa yung kanyang pangunahing punto. Ang una, na mayaman yung ating tradisyon, na isipin mo minsan, kailangan pa bang igiit yun? Kailangan pa bang sabihin yun? Malamang mayaman ang tradisyong pampanitikan ng Pilipinas, malamang mayaman ang tradisyong kultural ng Pilipinas, pero yun nga, nakakatawa o nakakalungkot na kailangan ngang igiit yon. Ang tingin kasi natin sa ating kultura ay salat, no? Ang tingin natin sa ating kultura ay kapos. Pero yung paghahanap natin, yung pananaliksik natin, yung pag-aaral natin ang kapos. At naghihintay ang ating kultura para minahin at gamitin para sa ating pagsusulat. Argumento din ni Lucero sa kanyang Bayan sa Labas ng Maynila na hindi natin maiintindihan ang ating mga sarili gamit yung kategorya mula sa banyaga. So yung mga halimbawa, pinagmamalaki, no, na sila ay Heideggerian, ganito. Kaya sila ay nabasa nila yung buong In Search of Lost Time ni Proust, no? Kumbaga yung mga kanluraning konsepto na yon ay hindi kailanman maipapaliwanag ang ating buhay, ang ating paraan ng pag-iisip, ang ating adhikain, no? Hindi kasi nga imported. Lagi itong banyaga sa atin. Yung mga postmoderno na kategorya at postmoderno na pagtingin sa mundo ay banyaga at hindi nakakatulong talaga sa atin. Siguro merong superficial na pagpapaliwanag ng ating pagkilos, ng ating buhay, pero ito ay mababaw. Ito ay wala sa tono. Kumbaga, sinasabi din ni Lucero na hindi natin maiintindihan ang mga banyaga kung hindi perspektibong Filipino ang ating gagamitin. Hindi tayo makakasimpatya sa kanila sa akma o epektibong paraan kung hindi perspektibong Filipino ang ating gagamitin. Kumbaga dahil hindi natin kilala ang ating sarili, hindi rin natin makikilala yung iba. So kunyari, kung intindihin natin, halimbawa kung ano yung nangyayari sa gitnang silangan ngayon, no, sa Afghanistan, magiging kapos din at salat yung ating pag-intindi. So anong kinalaman nito, no, sa isang intelektual, sa isang manunulat? Kailangan nakatingin tayo sa ating tradisyon, sa ating halimbawa oral na panitikan, para tayo makapag-usap ng tama, magkaroon ng mayamang diskurso. Kailangan yung bokabularyo ng ating oral na panitikan, halimbawa bokabularyo ng Filipino ang ating gamit. Hindi usapin ng wika ang binabanggit ni Lucero, kundi usapin ng kultura. Gayon din na, yun nga, hindi natin makakausap ang iba, hindi natin maintindihan ang iba, kasi nga mga manunulat tayo, no? Ipaparating natin kung ano yung Filipino sa kanila kapag ang sinulat natin ay kanluranin, ang mababasa nila sa atin na hindi yung tunay na tayo at hindi nagkakaroon ng tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga Filipino sa sarili nila at ng mga Filipino at ng mga banyaga sa panlabas na talastasan. Yun pa lang mga pinagsasabi ko ay yung tamang imahen o yung pinili kong imahen para i-representa ito
ay nandun sa susunod na slide. So, ito ay ang pamagat kasi ng isa sa pinakamakapangyarihang sanaysay ni Lucero sa kanyang librong Ang Bayan sa Labas ng Maynila ay yung Writing to the Music of Pestle on Mortar. Banggitin ko na lang na ang mga imahen dito na hindi ko binabanggit kung sino yung photographer ay mula sa Pexels. At ang Pexels ay royalty free ang mga imahen at maaari mong gamitin sa kung ano mga layunin mo. Kahit nga yung pag-attribute sa kanila hindi kinakailangan. Bagaman sa notes nitong lecture ay ililista ko yung mga photographer na pinaghiraman ko, pinaghuanan ko ng mga larawang ito. Sabihin ko muna na yung mga detalye ng argumento ni Lucero, hindi naman, nabanggit ko na nga na siya ay aking anti-mentor. Ano? Yung kabuuan ng teorya ni Lucero, hindi yun lahat ay tinanggap ko ng walang pagsasala. Kumbaga, meron naman kaming, meron mga sinabi siya na hindi ko sinang-ayunan, meron akong extrapolation sa kanyang mga ideya na baka hindi niya sang-ayunan. Kung nais nyong sumisid doon sa mga detalye, maaari niyong puntahan yung libro kong kontra, makukuha yun sa ueliserio.net. Okay, so balik na tayo sa lecture. Ayan. Marami tayong gustong sabihin. Kumbaga, napupuno ng galit o ng ligaya o ng emosyon ng ating mga puso. Hindi natin masabi. Siguro ito yung isa sa mga halimbawa ng sinasabi ni Lucero na marami tayong ideya pero yung mga anyo, yung paraan kung paano ito sabihin, tila ba hindi available sa atin kaya hindi natin masabi sa epektibong paraan dahil hindi natin ginagamit yung ating tradisyonal na anyo, hindi tayo sumasalok mula sa balon ng ating tradisyon, ng ating panitikan, ng kulturang Filipino. Kaya ang nangyayari, kung hindi man tayo, nakakapagsalita man tayo, mali pa rin yung ating nasasabi o wala sa hulog yung ating nasasabi. Imbis na magkomunika, tayo ay lumilikha lang ng dagdag na poot, ng dagdag na ingay, ng dagdag na galit, hindi ng komunikasyon. Ito ay matutunghayan natin sa social media. Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi bahagi ng mga instrumentong maaari nating gamitin ang social media. Pero ito ay may panghanib. Dahil yung teknolohiya ng social media, meron tong naitatakda o naididiktang anyo ng ating diskurso. At dahil dito, kumbaga may perversion na nagaganap, no? Alam naman natin yung algoritmo ng Facebook, halimbawa o ng YouTube, na wala itong pakialam kung positibo o negatibo yung nararamdaman mong ang hinahanap nito ay kung nagtagal ka dun sa post. No, binibilang ng kung pinanood mo yung video o kaya binasa mo ng matagal yung post, kung ikaw ay nag-comment, kung ikaw ay nag-angry face or nag-thumbs down. At actually, yung sinasabi pa nga ng ilan ay mas nag-engage. Engagement kasi yung keyword, buzzword ng mga social media networks. Mas nag-engage yung mga manonood at saka mambabasa yung mga social media users kapag nagagalit sila o kapag negatibo yung emosyon na nabinuhay nung post. So ano ang nangyayari doon? Nagiging gera siya o nagiging karera siya ng pinaka kontrobersyal, pinaka pasabog, pinaka maanghang na take, na post, na opinion. Kaya kumbaga imbis na mahinahon na pag-uusap sa social media, sigawan ng sigawan. Okay lang naman minsan sumigaw. Syempre, minsan para mapansin ka, no, hindi ka naman mahinahon na magsasabing may sunog. O may sunog. 'Di ba? Isisigaw mo pag may sunog. Pero pag gusto mo na maintindihan ka nung isa pang partido, kailangan mahinahon yung para ng pag-uusap nyo. At iyon ay yung anyo na itinatakda ng social media, mahirap na magkaroon ng mahinahon na debate
ng debate na sinusubukan nating pakinggan ang isa't isa. Nangyayari, sisigaw itong isa, walang komunikasyon na nagaganap. Kahit sa websites, no, ganyan. Kasi minsan nga nagbabasa tayo base sa font, no? May malaking headline na negatibo, naka-angry na tayo, no? Nagalit na tayo. Meron palang maliit na detalye na ninenegate, sinasalungat yung nasa malaking font. Pero na buhay na yung puot sa ating puso. Isa pang panganib nitong social media ay yung echo chamber. Yun naman ay kumbaga akala mo yung opinion mo ang mayorya, yung opinion mo ang opinion ng mayorya. Kasi ang ginagawa halimbawa sa Facebook, hindi i-like mo yung mga gusto mong opinion, yung mga gusto mong sinasabi. Sasabihin ng Facebook, nila-like niya yung mga ganitong uri ng post. So, papadalan ka niya ng mas marami pang post na ganon. Kasi doon ka nag-engage Doon ka na-engganyo. Kaya akala mo, pareho kayo ng iniisip ng kapitbahay mo kasi pareho kayo ng iniisip ng mga ka-Facebook mo. Pero actually, baka minorya yung opinion mo at hindi mo talaga naiintindihan yung kapitbahay mo. Ang naiintindihan mo lang ay yung bersyon ng mundo na pinapakita sa iyo ng Facebook. Tandaan natin na dahil nga libre ang mga serbisyong ito, YouTube, Facebook, ang produkto ay tayo. Binibenta tayo sa advertiser. Kaya ang goal, ang layunin ng Facebook, ng YouTube ay panatilihin tayo sa harap ng screen. Gagawin nila lahat ng kaya nilang gawin ng hahayaan nating maaari nilang gawin para mapanatili tayo sa harap ng screen para sa advertising dollars, advertising pesos na mapupunta sa kanila. Kaya halimbawa, meron kang puntong politikal, meron kang punto tungkol sa lipunan. Kaya sulat ka, post mo, ilalike ng mga kaibigan mo. Akala mo, nagawa mo na yung kailangan mong gawin o may komunikasyon nang naganap. Pero actually, sumigaw ka lang pala at nilike ng mga taong pareho mo ang opinion. At wala kang nakausap. No? Ang tawag dyan ay preaching to the converted o preaching to the perverted. Baka yung anyo na idinidikta ng social media ay hindi talaga para sa komunikasyon. Yun yung parikala. Okay, so ako ay produkto ng maraming tradisyon. Gaano man kalaki yung impluwensya ni Ma'am Chari sa akin, syempre, marami pa rin ng impluwensya sa akin. Naroon din naman iyon sa kanyang librong Ang Bayan sa Labas ng Maynila. Hindi naman sarado yung isip ni Ma'am Chari sa mga ideya mula sa labas. Ang punto nga niya ay kailangan lang gamitin natin mula sa perspektibong Pilipino. Pagdating sa pagsusulat, sumasalok ako sa maraming balon at yung mga babanggitin ko dito ay iilan lamang sa mga tradisyong aking kinabibilangan o tradisyong aking sinususuhan o tradisyon na sinusubukan kong maging bahagi hanggang ngayon. O una na dito, yung tradisyon ng Agos sa disyerto. Minsan iniisip ko mali, no? Yung natutunan ko mula sa mga kwento mula dun sa landmark na antologiyang iyon. Talagang yung karahasan, yung patayan, ang ninamnam ko mula kina Sikat, kina Reyes, kina Abueg, kina Mirasol at sa kanilang sa mga sumunod sa kanilang yapak. Naroon din yung kanilang pagbalikwas sa sentimental, yung pagtanggi sa masayang katapusan. At dito nga nakikita natin na hindi naman maiiwasan ang kanduraning impluwensya. Kailangan lang yung Filipinong perspektibo. Halimbawa, si Sikat, no? Sabi ni Ma'am Sol Reyes, ni Soledad Reyes, maaari nating ituring si Tata Selo bilang archetype. Maaari nating ihambing si Tata Selo kay Job mula sa Biblia. Kaya din, pwede kong idagdag na iyong kwento niyang Angkora at Aguador ay retelling ng kwento ni Apostol Pablo. Isang
walang pananampalataya, na nagkaroon ng inkwentro sa banal at nagbago ang buhay. Wala din sa grupo ng Agos yung inkwentro ko sa sensual na pagsusulat, lalo na doon sa Laro sa Baga ni Edgar Reyes. Hindi ko nababanggitin dito yung isa sa paborito kong linya doon at rated GP ang lecture na to. May pagka-masculine. Pwede pa nga natin sabihin hindi man sexista o patriarchal o masculine na nga sa pagsusulat itong mga miyembro ng Agos. Kumbaga no nonsense, walang borloloy, straight to the point, direkta, maikli yung mga pangungusap. Kumbaga yung anyo ng kanilang pagsusulat, sinasalamin o kinakatawan yung kanilang politika o filosofiya o ideolohiya ng pagsusulat. Ayaw nga nila sa sentimental, ayaw nila sa hu-hu-hu, ayaw nila sa melodrama. At gayon din yung kanilang mga pangungusap, ayaw sa mga kaartehan. Susunod na balon, yung paborito ni Ma'am Chari, yung figura ng trickster, no? Yung si Pilandok, siya yung nakakaloko sa mga hari. At ang tatlong Pilandok ko, tatlong trickster figure sa akin, ay si Jun Cruz Reyes, si Rolando Tolentino, at si Vim Nadera. Si Sir Jun, kailangan lang nating basahin yung Utos ng Hari at ang kanyang klasiko ito. Hindi lang yung title story, kundi yung buong libro. Hanggang ngayon pagbabasahin yon ng isang teenager halimbawa, magigets niya yung punto na itong sistema ng edukasyon ay bulok. Ito ay fiefdom ng mga bully, ng mga Mrs. Moral Character, nagpapanggap na dalisay, nagpapanggap na mabuti, nagpapanggap na banal, pero mapang-api. At yung sandata ni Jojo ay ang kanyang mga salita, ang kanyang pag-iisip. Iyon yung kasi hindi nila mapiit, hindi nila makulong at nalalansi. Kahit na hindi tagumpay si Jojo, nalalansi niya yung mga nasa kapangyarihan. Si Sir Roland, syempre ang klasiko niyang sa kanto ng Aurora at Annapolis, sa mga paborito ko. Sa marami yan kwento ng isang eksena na may 6 na baryasyon. At sa ikalimang baryasyon doon, kung ano-ano na lang kalokohan ng lumalabas. May pagbangkit pa sa Handmaid's Tale. Kumbaga hindi nilarawan ni Sir Roland. Binanggit lang niya na yung isang tauhan doon, isang karakter doon, isang tao doon ay pareho ang get up doon sa mga nasa Handmaid's Tale. Kumbaga, nasa mambabasa na kung ano gagawin niya doon sa detalyeng iyon. Kung hahanapin ba niya, syempre mas madali na ngayon, 1993, 1994 lumabas yung koleksyon ni Sir Roland. At ngayon, syempre, bukod sa internet, may Handmaid's Tale na palabas sa telebisyon. So muli, tulad ni Sikat, halimbawa si Rolando Tolentino na hindi bulag sa impluwensya ng labas. Halimbawa, yung isang nobela sa kanyang Sapin-Saping Pag-ibig ay ang anyo ay choose your own adventure. Ganon din yung fast food. Yung fast food siguro ang pinakamahusay na halimbawa ng interseksyon ng Filipino at ng Banyaga. Iyon ay paggalugad ni Tolentino sa kulturang fast food. At para irepresenta yung kahungkagan, yung pagkamasalimuot ng buong industriya ng fast food at yung pagdurusa ng mga bahagi ng service sector, kinailangan niyang tapatan ito ng experimental na anyo. Iisa yung nilalaman at saka yung anyo ni Tolentino sa kanyang paggalugad sa postmodernong panahon. Gayon din si Tolentino, hindi lang niya kasi nga tinatanggap yung tagalabas. Meron siyang pagbaklas dito. Meron siyang pag-angkop dito. Sa mga kwento niya, ginamit niya yung slogan na just do it ng isang sikat na multinational na kumpanya. At sa dulo nun
kaka-just do it noong protagonista, siya ay napahamak. Critical yung engkwentro. Critical yung pagsuso o salok ni Tolentino sa banyagang balon. Hindi puwera banyaga ay magaling. Pangatlong trickster, siguro kumbaga isinasabuhay ni Vim Natera ang pagiging trickster, hindi lang sa kanyang pagsusulat. Nakakatawa ito kasi mas kilala ng mga tao si Sir Vim bilang Makata, pero yung naka-impluwensya sa akin ng mga gawa niya yung kanyang mga kwento. Sa kanyang kwentong Kantada, halimbawa, naggagaguhan yung dalawang magpinsan, pero nag-uusap din sila tungkol sa paggamit sa mga katutubong gawa, katutubong kultura sa komersyalisadong paraan. Iyon ay kumbaga pagtataksil doon sa iyong kababayan. Kumbaga merong contradiction o tension sa pagitan ng unang balon at ng pangalawang balon. Kasi nga yung mga trickster, para sa ilang interpretasyon ng filosofiya ng pagsusulat ng grupong Agos, ang wika ay transparent. Ito ay instrumento na gagamitin mo lang para bang ang upuan ay upuan. So, ang salita ay salita. At idinidiin nung balon ng mga trickster na wika ay hindi ganong kadaling gamitin at lagi itong lumulusot mula sa ating mga kamay. At baka yung ating layunin, kala natin hawak natin yung wika, yung salita, pumipiglas, humuhulagpos pala ito. At iba yung sinasabi doon sa ating intensyon. Kumbaga, imposible yung pangarap ng direktang komunikasyon, ng malinaw na pagsusulat, ng no-nonsense na pagsusulat. Kaya siguro may contradiction o tension din sa aking pagsusulat. Kumbaga, hindi ko malaman kung paano ko ire-resolba yung galit, yung sigaw, yung righteous na indignation ng Agos nang alam ko na mula doon sa mga trickster na ang pagsigaw, isigaw mo man yung damdamin mo, kahit na may makarinig sa'yo, hindi ka siguradong maiintindihan sa paraang gusto mong intindihin. Nagkakaroon tuloy ng masturbatory na elemento o katangian ang pagsusulat. Sa ibig sabihin kumbaga ito yung uri ng pagsusulat na naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Yun yung gusto ko sabihin, pero ito pala yung pwede ko pa rin sabihin. O ito yung naiintindihan mo, pero actually ibang yung sinasabi ko. O ito yung naiintindihan mo, pero naiintindihan mo rin to. At iisang bagay lang sila pero magkaiba. Kumbaga, medyo dekadente itong uri ng pagsusulat na to. At hindi ko sinisisi sina Sir Roland, sina Sir Jun. Kumbaga, mulagpos na rin mula sa mga kamay nila yung kanilang estilo. At nang subukan ko itong saluhin o subukan ko itong gamitin, kumbaga parang akala ko instrumento ako ng wika, pero ako pala yung instrumento ng wika. Sumakay ako sa tigre, akala ko pwede kong sakyan. Buti na lang hindi pa niya ako nilalamon. Nabanggit ko na nga yung kwento ni Sir Roland na sa kanto ng Aurora at Annapolis. At ang ika-anim na variasyon ng kwentong iyon ay blanco. Yun syempre ay alusyon sa soneto ni Villa na alusyon din naman sa banyagang folktale na Emperor's New Clothes. So ito yung pangatlong balon, yung eksperimentasyon. Kumbaga, dun sa pangalawang balon, mas sikat si Sir Roland at Sir Vim sa eksperimento. At si Sir Jun ay experimental pa rin naman, pero phase na yun ng halimbawa ng Ang Huling Dalagang Bukid. At yung Tutubi-Tutubi ay hindi experimental sa ganung paraan. Ang mga trickster kasi, kumbaga may ironiya, may pagpapatawa, satirical, may mga experimental na manunulat na
kasing seryoso ng mga manunulat ng Agos. Kumbaga, seryoso sila sa kanilang paglalaro. Meron ding kaunting hibo ng pagiging dekadente nito. Kumbaga dahil seryosong-seryoso ka dun sa sinusulat mo, seryosong-seryoso ka dun sa mga paglalaro mo sa anyo. Nakalimutan mo na yung mundo sa labas. Bukod gina Sir Vim at Sir Roland, sa mga naka-impluwensya sa aking experimental na pagsusulat, syempre si Aga. Nariyan din syempre yung mga kaedad ko na sina Vlad Gonzales at Mike Andrada. Si Michael Andrada, limbawa, ay merong maikling kwento na sa dulong bahagi, email mo siya. Hinihingi niya na email mo siya para masabi niya sa'yo yung lihim na binulong sa kanya nung isang tauhan sa kanyang kwento. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang manunulat? Ano ngayon ang dapat gawin ng isang manunulat? Sumuso ng sumuso sa iba't ibang tradisyon at hindi pwedeng ihiwalay dito, magsulat lagi na ang lipunang Filipino ang kanyang abot tanaw. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi.